Master Jet ask lang po kung may matatanggap ba ang isang GSIS member kapag namatay po siya. Sa abroad po siya nag-work for how many years? Sa GSIS po siya naghulog. May makukuha po ba siyang claim? Thanks po. God bless. So, upon sa atin pong pag-reply sa sender na ito, ay nalaman po natin na separated na from government service. Ito pong nabanggit niya na namatay at nag-work sa abroad for how many years. Ayon po sa guidelines ng GSIS na funeral benefit, ito po yung 30,000 na funeral benefit. Ayon po dito mga master sa GSIS, ito ay binibigay kapag ang namatay ay isa pong active member ng GSIS. Ibig sabihin, siya po ay kasalukuyang nasa government service at nagbibigay ng contribution sa GSIS kapag active member po. Pangalawa, pwede po na separated from service pero dapat nakapag-serve siya ng more than 15 years. Ito po yung mga government personnel po na separated na from service pero eligible sila na makatanggap ng pension kapag sila po ay 60 na. So ito po ang eligible pa rin po sila sa pagkakaroon ng funeral benefit if ever mamatay po ang ganito pong miyembro. Kasi nga although separated na sila from service pero hindi talaga sila na out yung responsibility ng GSIS sa kanila dahil meron pang bayarin si GSIS na pension kapag nasa 60 na yung kanila pong edad. So eligible pa rin po yun for funeral benefit. Pangatlo ay ang mga old age or disability pensioner ng GSIS. So ito mga pensioners ng GSIS eligible po. Pero yung survivorship pensioner, hindi po sila kasali doon. Tanging yung member talaga mismo na old age pensioner o kaya ay disability pensioner. Pang-apat, ito pong mga nag-retire na at least 60 yung edad with at least 20 years of service. Pero yung pinili po nila ay yun pong under RA 1616 or yun pong take-all benefit ng GSIS. Tapos panglima, kapag nag-retired sila under RA 1616 or yun nga pong take-all until June 24, 1997, prior po sa date na yan with at least 20 years of service. So ito po yung mga eligible para sa funeral benefit. Doon po sa ating sender, yung kanya pong naibahagi na concern, yun po ay separated at nag-work na po sa abroad only if umabot ng 15 years yung serbisyo niya sa government bago siya nag-resign at nagtrabaho sa abroad, then that's the time na mayroong makukuha na funeral benefit yung pamilya. Pero if ever hindi po umabot ng 15 years yung kanyang serbisyo at nag-resign at nagtrabaho sa abroad, so ibig sabihin hindi po magiging eligible for funeral benefit kapag ganyan po yung case. So yun po ay tungkol sa issue ng funeral benefit na offer ng GSIS para po sa mga miyembro ng ahensya.